Naganap ako ng isang solid follower na sobrang luma na ang motor at deserve magkaroon ng makeover kahit papaano. Hindi ako kasing yaman ng ibang content creator para ibili siya ng bagong motor. Kaya gagawin ko ang aking makakaya para maisayos ang kanyang motor. Sa paghahanap ko, itong si John John ang napili ko. Kaya, so paano? Hiramin ko muna to. Pasintayin mo na lang kung sasoli ko o hindi. Sige brother. Sige, pangalan mo, di ba team? Team ako. Oh. Kilala mo ba ako? Kingston. Akala ko hindi mo kilala eh. Baka sabi mo, baka ano to? Karnap. Let's see if I can remember. Tagal ko nang di nagdadrive na to eh. Walang battery. Ay, walang battery. Tapos, puro up? Puro baba siya. Puro baba. Okay. Paano? Halos na kami. Sige sir, ingat po. Thank you. Una ko napansin sa motor niya ay napakahina humatak. Dahil dito, hirap na hirap itong marangkada. Sunod ay ang kanyang manibela na tila may sariling desisyon sa buhay at ayaw sumunod sa driver. At panghuli ay ang hina ng preno sa harap at sa likod. Muntik pa ako maging memory sa pagkuha nito. So, ito na yung motor nung ating follower na gagawa natin ng makeover. So, dinala ko siya dito sa Phyto Headquarters, Long Del Monte Avenue, Quezon City. So, tignan natin kung ano yung mga problema dun sa motor. So, ito rin, medyo blurry na rin to. And at the same time, nagbabibrate siya. At yun na yan, ayan, kinakalawang na. And then, yung mga rivet talaga, as in talagang kailangan ng palitan to. Yung engine sprocket niya ay medyo matigas pa, medyo okay pa. Pero yung likod, medyo tumutulis na ng konti. Yung kaha niya, ayan, ewan ko ba. durog na talaga yung kaha. Yung iba pang kaha ito, ayan, progas-gas. So sana magawa natin ng paraan. Yung tambucha niya, konting linis lang to, okay pa tong elbow nito. Yung baterya niya, wala, busted na yung baterya, so kailangan na rin palitan. Sa head naman, so far walang tagas. Awa ng Diyos, buti na lang. Kung may tagas na, mas mahirapan tayo. Tapos may racing ano rito, tali na straw. Bago natin simulan ang ating proyekto, babiyahe muna tayo ng Bukawi, Bulacan kung saan tayo kukuha ng ibang pyesa na para sa motor niya at para mapalitan yung ibang pyesa na karapat-dapat nang magpahinga. At yun nga, nandito na tayo sa East Precision Motor Parts sa Bunlo, Bukawi, Bulacan kung saan kukuha tayo ng mga pyesa na kakabit natin doon sa Honda Dash. At dahil mahal na mahal tayo ng East Precision, bago pa tayo dumating, handa na ang mga pyesang kailangan natin. So, bali yung nakuha natin ay engine oil, meron tayong battery since busted na yung battery niya, sprocket combination, harap likod, tapos kadena. Bakit tayo nito? Wow! And ayos, diba? Let's go! So currently, nagde-drain tayo ng langis para masamula natin baklasin yung kanyang crankshell. Papalitan natin yung kanyang engine sprocket at saka kadena. Then syempre pati yung rear sprocket. So nakita nyo naman kung gaano kakapal yung kanyang kalawang sa kadena. Papalit natin yung kanyang engine sprocket, 14 teeth. Tapos ang panglikod naman niya ay 36 teeth. Tapos palitan natin yung kadena na RT din para mas solid talaga, diba? So ito yung luma niyang brake shoe. Ayan, mukhang antique na to eh. Sobrang luma. Ayan yung itsura niya. Tapos ito naman yung ipapalit natin sa kanya, bagong brake shoe niya, diba? Solid. So ito yung kanyang lumang brake pads. Ayan, malipis na. Tapos ito naman yung stock caliper niya. So stock up na yung bracket. Pati yung piston eh, no? Oo. Stock up na rin puro kalawang. Oh, look at that! Oh, no! What's that? Wow! Taba yung bundat. Grabe, sunog na sunog yung langis eh, no? So, may gulay. Itim na itim. Oh my God. Grabe, oh. Tignan mo, oh, mga pyesa, nangingitim talaga. Lain, sunog na sunog, oh. O, iba pang parts. Ayun. So, ito yung kanyang motor cover. Kita nyo naman, may scotch tape na. O, pwede pa ba yan? O, papalitan na. Siyempre, danala ko na rito, Boss Batosay. Para maayos yung kanyang upuan, di ba? So, hintayin natin yung resulta. Kaganagawa na nila. At andito nga tayo sa DC Moto Manila para lagyan natin ng bracket itong Honda Dash na ating binibili. Yes, bulok na po yung kanyang bracket. So yung gulong niya, pakapalitan natin. Kasi nakita nyo naman, pudpud na. So check natin yung likod. So kung sa likod, wala. Pudpud natin. So talaga kailangan palitan eh.
this is the last day na pagagandahin natin yung motor niya. And this time pagmumukayin natin siyang bago, so dadalhin natin siya sa isang detailing shop para yung kaha niya magmukhang fresh. And sana kayanin nila kasi medyo madugo yung kaha talaga nito. So tara, let's go, samahan niyo ako sa Hairco Detailing Shop. Oh, ano yung motor mo? Ay, bago. Bali, ito nga pala yung ginagaya ngayon lagi dito. Gumagamit sila ng proper tool para maikabit yung inyong steering cone dito sa inyong chassis. Kasi yung iba, pinupukpok lang yan. So ang nangyayari, nagkakandas sila sira o nadadamage yung kanilang steering cone mismo. Kaya sila gumagamit ngayon ng proper tool. Gaya nito. Pansin mo, wala na yung nakalagay dito ang tela. Wala na, di ba? O ayan, bago na yung tapalodo mo sa harap. Hindi na yun naalog. Basag na yun, sir eh. Oo nga, nabasag na eh. Alam pa rin na yun. Total, lagi ka naman bumabiyahe malayo. O, ito, bago mong helmet. May basag na yung Ayan. Hindi ko man mapaganda ng talagang parang bago yung motor mo. At least, kailangan ng di ba? At least, ano siya, roadworthy siya. Oh, bago mong helmet. Ayan. Yung spare na visor niya, ito. Ayaw eh. Pwede mong palitan. Yan na, hindi man nag-aaya na sa'yo. Tapos nawala kasi yung ano mo, yung ilaw mo dito. Ayong ano po. Nawala yung ilaw mo. Ngayon, wala na talagang time eh, since kailangan mo yung motor mo. Ito yung bago mong ilaw. May ano to, gagawin mo, itatap mo na lang sa positive tsaka sa negative. Ayan, may switch na rin dyan. Mas malakas yan compared dun sa luma mo. Thank you, sir. Salamat dyan mo. Sandwich mo eh, pa. Paano? Huli na ako. Salamat, sir. Thank you po. Tagaan mo mabuti ah. Oo, sige, sir. Alagaan ko na yan, sir.